So ngayon po umaga mga kapatid, nais ko pong pag-usapan natin ang pangunahing layunin po ng tao. Amen. Alam naman po natin na bilang tao, meron po tayong mga pangunahing layunin sa ating mga buhay. At dito nga po sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, patungkol nga po sa the ultimate goal of man, dito po, kumbaga, ina-address ang isang katanungan. Bakit ba tayo naririto? Ano pong dahilan kung bakit tayo nandito? Hindi po sa simbahan, kung bakit nandito po tayo sa mundo. Amen. So, meron pong dahilan kung bakit po tayo isinilang sa mundong ito. What is life all about? Ano nga ba talaga ang tungkol sa buhay? Ano nga ba talaga ang buhay? Kaya ba nating sagutin ang buhay kung ano nga ba ang kahulugan nito? For what purpose God created us? Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos? So mga kapatid, so mga kapatid, yan po yung ultimate goal po natin. Kinakailangan po maintindihan po natin, mapagtanto po natin kung ano yung pinakamahalagang layunin po ng tao. Pero bago po yan, maunawaan natin, kinakailangan po atin pong i-considera muna ang tatlong ito na nasa ibaba, ang design, glory, and joy, mga kapatid. So isa-isahin po natin. Unahin po muna natin yung pagkakadesenyo po sa tao. Okay. So, sinabi ko nga po kanina, tayo po inilikha ng Diyos na meron pong layunin ang Diyos para sa atin. Maliwanag po yan kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng isip para ano? Para gamitin, para mag-isip. Binigyan tayo ng utak, mga kapatid. The brain was put inside our skull to think. Kailangan mag-isip. Kasi ang Diyos po natin, He wants to communicate with us. Amen. So paano makikipag-usap ang Diyos sa mga taong walang isip? Sige nga, paano makikipag-usap? Kaya mo bang kausapin yung mga pusa, yung mga langgam? Well, naniniwala ba may isip sila? Kung may isip sila, kaya natin silang, o kaya nila tayong maintindihan at kaya natin silang maintindihan. How big is the brain? Kumbaga, ayoko na pong gamitin yung utak kasi masyadong masamang pakinggan ang intonation. Brain na lang. Okay. So yung brain, gaano ba kalaki ang brain? Kung may brain nga ang mga langgam na yan. So, binigyan tayo ng Diyos ng brain para gamitin. Ginagamit ang brain para mag-isip ang tao. So, ginagamit po ang isip para malaman ang nais na ipaalam sa atin ng Diyos. Amen. So, many reasons we could enumerate. Marami pong dahilan o maraming, na pwede tayong sabihin. But there is only one main reason. Meron lamang isang mahalaga o pinakatampok na dahilan. Not the temporal reason. Has it any real driving meaning? Meron ba talagang kahulugan? Pag sinabi pong driving meaning, yung buhay po natin dapat pinatatakbo ng kahulugan ng buhay na meron tayo. Amen. Ngayon mga kapatid, kung pinatatakbo ang buhay natin ng isang layunin, saan ka pupunta ngayon? Amen? Where is it all headed? Saan nga ba talaga patungo ang buhay mo? Mahalaga, alam po natin yan mga kapatid. Hindi pa pwedeng sasakay ka ng kotse, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Okay, yung kotse mo, may gasolina, marunong ka mag-drive, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Walang kwenta, mga kapatid. Ganun po ang buhay ng tao. Kung hindi mo alam kung saan ka tutungo, baliwala ang buhay. Amen? This question gets right to the heart of apologetics and our conversation with unbelievers. Mga kapatid, mga katanungan
na dapat po talaga nasa puso natin kapag tayo po ay nakikipag-usap sa mga mananampalataya at lalo na po doon sa mga hindi mananampalataya. Amen. Kaya nga po sa evangelism po natin, mahalaga po na alam natin sasabihin natin sa kanila. Amen. When we speak of God's glory and man's enjoyment of God, we are talking about two competing ends in our fallen world. So kapag pinag-usapan po natin yung kaluwalhatian ng Diyos at yung kasiyahan na nadarama ng tao sa tuwing naluluwalhati niya ang Diyos, para baga ang dalawang ito ay magka-kompetensyang mga dahilan sa pananaw po ng mundong makasalanan. Pero sa isang Kristiyano, lagi pong magkasama yan. Amen? Inseparable. Hindi po sila dapat maghiwalay. Hindi sila dapat mag-divorce, mga kapatid. Yung ating pong pagbibigay ng glory sa Panginoon at yung nararamdaman po natin kasiyahan sa tuwing nagagawa po natin yan. Naniniwala po ba kayo? Na when we glorify God, nakadarama tayo ng kasiyahan sa ating pong kalooban. Amen? Amen. Na kapag nakagagawa ka ng mabuti para sa Diyos, nasisiyahan ka kahit walang mag-appreciate sa'yo. At alam naman po natin, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo after ng appreciation ng tao. Dahil para sa atin, mahalaga na nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa at siya ang bibigay ganti sa ating mga ginagawa. Amen? Despite of all of mankind's sin, God's world is still the real world. Sa totoo mga kapatid, yan. Sa kabila nga po ng pagiging makasalanan ng tao, ang mundo na ating ginagalawan, bagamat ito'y nasa ilalim ng paghahari po ng kalaban ng Diyos, subalit ito pa rin po ang tanging totoong mundo na ating pong ginagalawan. Amen? Amen. Totoo po ito na tayo inilagay ng Diyos sa mundong makasalanan, sa mundong napakadilim, upang tayo na mga anak ng liwanag ay magliwanag din naman. Amen. Sabi ng ating Panginoon, I am the light of the world. At sinabi niya rin, let your light so shine upon men. Amen. Hayaan daw po natin na ang ating mga ilawan ay magliwanag sa gitna ng nagdidilim na sanlibutan nito. Huwag po tayong mag-expect na ang mundo ay maaayos, mga kapatid, sapagkat ang mundong ito ay patungo po sa kabulukan. Amen. Yan po yung nature ng mundo, mga kapatid. Nasa law of entropy. Mababasa po natin yan na lahat ng bagay ay mabubulok, masisira. May kasiraan ang lahat ng bagay. Amen. So mga kapatid, God's word, man is a broken arrow. Sabi po dyan, ang tao daw po ay parang isang palasong sira. Subalit, ang Diyos po natin ay nananatili pong perfectong manunudla. Amen. Our God is a perfect archer. Alam niyo ba yung archery, mga kapatid? Meron yan, di ba? Sa palarong pambansa, meron po niyan, archery. Yung may hawak ng pana na mamala. So tayo po yung mga sira-sirang pana. Pero dahil nasa kami tayo ng Diyos ng makapangyarihan at perfect God, at siya po yung perfect archer. So, human beings still land on one ultimate bullseye. Kaya nga po mga kapatid, ito yung basaya. Kahit tayo sira-sira ang mga tao, dahil hawak tayo ng Diyos, tayo pa rin po ay nakakatugon sa kanyang kalooban. Bullseye pa rin. Amen? Diba? Kasi sa archery, mga kapatid, kinakailangan maipasok mo sa bullseye. Amen. Yung po yung pinaka-point doon. Kinakailangan pag tumudla ka, tatama sa pinaka-sentro. Ang Diyos po natin, perfect po siya. Kaya nga, perfect archer ang ating Panginoon.
Amen? So, next po, the bullseye is the ultimate goal in view para po sa archery. So wala na pong ibang tinitingnan ang mga archer, kundi yung pong bullseye. So yun talaga ang kanilang tinatarget, mga kapatid. So tayong mga Kristiyano, ano ba ang pinaka-target po natin? Ano ba talaga ang pinaka-layunin po natin? Kung bakit tayo nabubuhay? Kinakailangan ba na ma-fulfill ang buhay po natin? No, hindi yan ang primary goal natin. Dahil ang sinasabi po ng Biblia, ang tunay at totoong layunin natin sa buhay na ito ay luwalhatiin natin ang Diyos. Amen? At kapag naluluwalhati natin ang Diyos, ginagarantiya po ng Bible, masaya ka. Amen? Nag-i-enjoy ka sa buhay. Bilang magulang, so kailangan i-relate po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Bilang mga magulang, di ba? Ang layunin mo kung bakit ka nagpamilya para maipakita mo sa mga nakapaligid sa'yo na ang pamilya mo ay isang ulirang pamilya. Amen? Na bawat bahagi ng pamilya masaya na ginagampanan ang kanilang mga papel. Di ba? Bilang tatay, masaya ka sa pagiging tatay. Bilang nanay, masaya ka sa pagiging nanay. Bilang mga anak, masaya kayo sa yung gampanin bilang mga anak. Paano magiging masaya ang anak kung ang mga anak mga suwain? So ang pagiging suwain ay simbolo po ng rebellion sa magulang. Ibig sabihin, hindi talaga siya masaya. Kung bakit hindi masaya ang mga anak, may problema. At ang problema, kung uugatin natin, ay sa mag-asawa. Amen? Huwag na natin isali muna ang kapaligiran kasi walang kinalaman ng kapaligiran. Dahil ang mga bata hindi naman ipinanganak sa paligid, kundi ipinanganak sa sambahayan. Amen? So kung saan sila lumaki, kung paano nila nasaksihan, habang sila'y lumalaki, ang pamilya, ang tatay at nanay, so magiging ganun din sila paglaki nila. Amen? So mga kapatid, as simple as that. So may design mga kapatid. At ako po'y naniniwala na bilang mga Kristiyano, tayo po'y tinatawag ng mga intellectual actor. Yan. Mga action star tayo. Kaya lang, tayo yung mga action star. Nag-iisip. Amen? Nag-iisip syempre. Binigyan ka ng script. Kung hindi ka nag-iisip, paano mo gagawin yon? Diba? So gagawin mo, baka katapos mong basahin ang script mo, iintindihin mo, then i-apply mo sa sarili mo. Paano kung ba ito may magkagampanan ng buong husay? Siyempre, kasama ang isip, kasama ang puso, gagawin natin, i-act natin yung ipinapagawa. Pero mga kapatid, bilang intellectual actor and actresses, mga kapatid, yan po yung goal natin. May design ang Diyos sa atin. Nilagyan tayo ng Diyos ng motives. So may motibo po ang bawat isa sa atin at may layunin. In order to achieve that end, the actor uses means. This means also happens to be a subordinate end. So ano ito, mga kapatid? Para magampanan mo, kinakailangan may paraan. At yung paraan na gagamitin mo, meron pang subordinate o subordinate means. So yung paraan na yun, pwede mo pang ma-improve. So yun na po yung tinatawag natin subordinate end. Diba? Kung meron tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon, sa simpleng pananalita, ang wisdom ay pwede mo natin sabihin, diskarte sa buhay. So didiskartehan mo. Binigay na sa iyo ang layunin mo, binigay na sa iyo pamamaraan, diskartehan mo na. Amen? Hindi kasi nila masambit yun ng mga mangangaral, yung diskarte. Hindi po masamang dumiskarte. Amen? It is the way how to improve what is given to us. Amen? So, next po. Yeah. Taking a snapshot of any of them, they might look like the end of all goal.
So pag tinignan daw po natin itong mga pamamaraan para sa atin, ito na yung pinaka dulo. Yeah, pinaka goal mo na sa buhay. No. Dahil ang sabi nga po dito, tayo pa ay pamilyar sa car racing. Diba? Sa karera. Sa F1. Nanonood pa kayo ng F1? Kaya lang, wala niya dito sa Pilipinas. Sa Singapore meron. Diba? Naalala niyo ba? Yung presidente natin, nagpunta pa ng Singapore para manood lang ng F1. Formula 1 ang ibig sabihin, mga kapatid. Okay, so, pagsakay pa nila sa kanilang sasakyan, yun na ba ang goal nila? Hindi po. Hindi na sila sasakay doon. Kinakailangan i-drive nila yung sasakyan. Pero hindi lang yun ang pinaka-goal talaga na i-drive mo ng maayos. Kinakailangan manguna ka sa finish line. Yun yung goal ng bawat nangangarera. Mauna sa dulo. To the point of destination. Ano bang destination po natin? Finish line. Kinakailangan matapos natin yon. Yan. One of the attributes, next na. One of the attributes of God is to be considered is wisdom. So karunungan po ang isa po sa mga attributes ng ating Diyos. Like human actors, our God is our divine director. Di ba? Siyempre, kung may mga artista, may director. Amen? Kaya ang director natin, ang Diyos. Amen. Hindi po ako nagsasalita lang dahil maliwanag po ang sabi sa Proverbs. Diba? In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Kung siya ang magdadirect ng daan mo, di siya ang director ng buhay mo. Amen. Tama ba ako? Amen. Mukhang nagulat ko sa director. Si Pastor, mahilig manood ng mga teleserye, ng mga pelikula. Hindi po pelikula yun. Eh paano kung sabihin ko sa inyo na ang buhay natin dito parang naka-scripted na. Nakasulat na lahat eh. Amen? Tapos na ang kwento natin sa harapan ng Diyos. Pero tayo, ginagawa pa lang natin ang magkwento. Amen? Kaya yung buhay natin sa ating pagkikwento, gawin po natin may kwenta. Amen? So mga kapatid, pakibasa nga po. Ito yung Proverbs 3:6. Gusto ko maintindihan natin kasi pastor sa aming director daw ang Diyos. Okay, Proverbs 3:6. Ilalangin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So pag sinabing director, tagapagturo. You should direct your paths. Okay, pakibasa po. Romans 16:27. Sa iisang Diyos na marunong sa pamagitan ng Kristo na sumasakay niya ang pagwalasian at pakailanman siya nawa. To God alone is wise. Siya lamang ang marunong. Mga kapatid, kaya kasi sinasabi ko, ako bobo. Amen! Amen. Kahit kasi Pastor Bongsaking, sinasabi niya, tawag daw sa kanya dati kung bakit siya tinawag na Bongsaking sapagkat siya ay bobong saking. Sa lahat ng mga kaanak ng mga saking, siya daw yung pinakabobo. Kaya siya tinawag na Bongsaking. So, hindi ko masamang sabihan kang bobo. Okay lang, sabihin ako, bobo ako. Bakit? Talaga naman bobo eh. Dahil hindi naman ako matalino dahil isa lang ang matalino. Ang Diyos lang. Amen! Who alone is wise, big glory. Sa Kanya daw ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo magpakailanman. Amen. Okay. So mga kapatid, what that means is that all of His goal must be the best goal. So ang layunin po ng Diyos, para sa Kanya, yun na po yung pinakamagandang layunin. Kaya kung ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos na buhay, ayusin mo na lang. Amen? I-improve natin. Amen? So paano ma-i-improve yun mga kapatid? Ako po'y naniniwala na ang buhay ng isang tao, ang buhay ng isang Kristiyano ay meron pong paglago. May improvement. Amen? At ito'y magagawa natin sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Magkakaroon po ng improvement ang buhay natin. The more na nag-spend tayo ng time
para magbasa ng salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala na lahat po ng Kristiyano sa kanilang pagbabasa, iniintindi nila ang kanilang binabasa. Useless po kasi kung magbabasa lang tayo for the sake na kailangan talaga magbasa. Utos kasi. No, hindi po. Dapat lahat ng binabasa natin, inuunawa natin. Kung hindi maunawaan, mag-pray sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng unawa sa bawat isang humihingi sa Kanya. Amen. So mga kapatid, kaya nga po, ang goal ng Panginoon para sa atin, para sa individual na tayo, ay laging mabuti yun. Amen? Kahit na sa tingin po natin, kasi iba po yung expectation ng tao sa layunin ng Diyos. Expected kasi natin dahil matalino tayo, tayo ang mamumuna. Lagi nila sinasabi, ang mga Kristiyano ay ulo, hindi ako buntot. Alam nyo ba, mahalaga rin ang buntot? Kung walang buntot, hindi magiging balanse. Amen? Naniniwala ba kayo? Kung ang kangaroo, walang buntot, ano kaya ang itsura niya? Tiyak yun, mabubuwal siya. Di ba? So yung buntot lagi, bakit tayo may mga daliri? Pambalansi yun sa paa. Palagay mo kung para tayong mga kabayo, walang mga daliri. Paano kaya tayo lumakad sa putikan? Diba? Ang mga daliri. Pinakaganon yung mga daliri mo. Kaya ako'y papasalamat sa Diyos. Mga daliri ko sa paa, nakabuka. Minsan tinatawanan nila, okay lang. Diba? Nakabuka yung mga kamay, mga daliri ko sa paa. Ayaw nang tumipot kasi sa probinsya, hindi uso ang sapatos. Uso sa amin. Chaneras. Nakapapangay iba eh. O, di ba, mga kapatid? So, mga kapatid, ito yun eh. So, and all of the means he uses, all the subordinate goal he uses to accomplish his ultimate goal must themselves be perfectly wise. Kinakailangan talaga tama, perfect talaga yung mga ginagamit natin mga instrumento, mga ibinibigay ng Diyos sa ating kasangkapan. Sapagkat kung bakit magiging perfect, sapagkat ang nagbigay is perfectly wise God. Amen. Okay, so, dalawa. Ayan. Here's a quick question. Isang madali ang tanong. Before God made everything He made, what reason or purpose God had to make everything? Ano kaya ang naging dahilan ng Diyos kung bakit ginawa niya ang lahat ng bagay? Ano kayang rason? Ano kayang layunin kung bakit gumawa siya ng tao, mga kapatid? If God is God, and God creates on purpose, then from where must He derive His goal of creating? Ano kayang dahilan kung bakit siya nag-create ng mga bagay? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng rason. Pwede tayong mag-guess, mga kapatid. Ano kayang rason ng Diyos? Bakit nilikha niya ang lahat ng bagay? Hindi ba kaya? Hindi kaya para sa kanyang kapurihan? Para sa kanyang kaluwalhatian? Dahil lahat ng nilikha niya, nagsusumigaw na merong Diyos na lumikha sa kanila. At habang sinusuri nating mabuti ang bawat nilikha ng Diyos, tayo'y mamamanghang lahat. Kakaiba ang pagkakalikha ng Diyos sa mga bagay na ito. Diba? Tingnan mo sa sarili mo. Diba? Bakit meron tayong sistema ng katawan? Bakit binubuo tayo ng mga sistema? Oh. Bakit meron tayong pa? Bakit hindi na lang ulo ipanglakad natin o kaya kamay? Siguro nakakita na kayo ng tao naglalakad kamay ang gamit. Di ba parang magkahalong matatawa ka o maaawa ka? Kasi matatawa ka kasi dapat may pa siya. Pero hindi niya ginagamit ang paa. Kasi yung paa niya pala walang lakas. Amen? Kaya dapat po tayo
na maging mapagpasalamat sa Diyos sapagkat meron pong lakas ang ating mga paa. So, may purpose po ang Diyos. From something outside or of Him or inside of Him. God must be His own ultimate goal. Now, we're ready to get a glimpse of His glory. So mga kapatid, saan ba nang galing yung dahilan? Kung bakit nilikha ng Diyos ang mga bagay? Galing pa sa labas, nakadahilanan, o pangloob, nakadahilanan? Tayo po, kung bakit po tayo gumagawa, ano ba? Saan pa nang galing? Ano ba nagudyok sa atin? Yung galing sa labas o yung galing sa loob natin? Diba? Siyempre, from the inside, nagagaling po sa loob. Amen? Dahil gusto natin ipakita. Diba? Gusto natin ipahayag. Gusto natin ipagsigawan sa pamamagitan ng ating mga ginagawa na ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? So, gusto natin ipagsigawan. Hindi lang natin kasi naiintindihan, mga kapatid. Lahat ng creation ng Panginoon, sumisigaw yan. Nang merong isang makapangyarihang Diyos, upod ng talinong Diyos na lumikha sa kanila. Ngayon, pag-usapan na po natin ang glory, mga kapatid. Mamadaling ko na po, hindi kayo magkataas dyan ng time na pastor. Okay. So, ang Hebrew word po ng glory ay kabug. Yan. Yan po, kabug. Na ang ibig sabihin po ay bigat. Amen. Heaviness or weight. Sa Greek, mga kapatid, meron po siyang counterpart na salitang doxa. Na ito pong doxa ay bihag niya po ang pinaka-paunahing ideya kung bakit po nasabi ito pong kaluwalhatian. All of this is to say that the glory of a thing is not merely its radiance or splendor, but also its totality of its real value, its excellence. Mga kapatid, Rizal, ang totoo po talagang kaluwalhatian ay hindi po natin masusukat sa panlabas. Diba? Parang ganda lang yan. Oo nga, ang ganda ng panlabas mong kaanyuan. Wala akong masabi. Perfect. Pero nung makausap na kita, nung makasama kita, bagsak. Bakit? Ang sama pala ng kalooban mo. Ang sama pala ng ugali mo. Yung ugali, hindi po makikita yon hanggat hindi mo siya nakakasama, hindi mo siya nakakausap. Amen? Kinakailangan talaga makilala mo ang isang tao para masabi mo muna na siya'y mabuti. Pero ang totoo, walang taong mabuti. Ako po nagsabi nun, walang taong mabuti dahil napasok ko po sa Bible. Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Amen. Amen! At kung tayo hindi mabuti, kung sa tingin mo mabuti ka, it's good for you. Mabuti ka. Mabuti ka pala. Amen. Pero ako hindi ako mabuti. Ako yung masama na pinatawad lang ng Diyos. Amen! Ganun po tayo lahat. Praise God. So, mga kapatid, sinasabi nga po dito na ang tunay pong kaluwalhatian ay ang totality, yung kabuuan. Ibig sabihin, yung panlabas at panloob, yung mga katangian niya, lahat sa Kanya. Yung po ang kaluwalhatian. Ang Diyos lang po ang meron ito. The glory of God, God is bringing glory to Himself. Mga kapatid, ito po yung totoo. Ang Diyos po ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Kanyang sarili. So ipinapakita po kasi ng Diyos na siya ay maluwalhating Diyos. Amen? Na dapat po nating pinupuri. Dapat po natin na ina-acknowledge ang pagiging glorious ng ating Panginoon. Dahil ang hindi po nag-acknowledge na ang Diyos ay maluwalhati, wala po siyang
kagalakan sa buhay niya. Amen! Mamaya dadaanan po natin yan, ha? Okay, mag-antay lang kayo. Sabi po ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 10:30, ano sabi niya? Ay, 10:31 pala. Sorry po. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Sa maliwanag mga kapatid, kumakain ka man, umiinom ka man, o ano man ang iyong ginagawa, gawin mong lahat. So gagawin natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen! The way you talk must glorify God. The way you dress up must glorify God. Kung masaya ka pa at sa tingin mo naluluwalhati ang Diyos na magsusuot ka ng mga pulit-pulit na damit, amen? Tattered. Di ba? Uso ngayon yon. Sa palagay niyo, matutuwa ang Diyos? Ako ngayon natatawa eh. Promise, natatawa ako na nagsasabi sa isip ko, mga hangal ang taong ito. Bibili ka, ubod ng mahal, sira pa, bibigyan na lang kita ng mga sira kong pantalon. Yung mga wasak-wasak na dito, hindi mo nawawasakin pa, hindi mo babayaran, ibibigay ko lang sa'yo. Diba? Yan ang mundo. That is the world, mga kapatid. Ngayon sasabihin nyo, masarap mabuhay sa mundo. No! Kaya lang tayo nagiging masaya habang nasa mundo. Dahil kasama natin si Kristo. Amen! Dahil siya po ang ating kasiyahang kabuhay. Amen! Only Jesus Christ can give us true joy. Sa kabila ng kawalan ng lahat ng bagay, masaya ka pa rin. Dahil yung pinakamahalagang bagay, at hindi nga siya bagay, sapagkat siya yung Diyos na gumawa ng mga bagay, nasa sayo. Amen. Mga kapatid, let us make distinction between God's intrinsic glory and God's extrinsic glory. So meron parang tinatawag na intrinsic glory at meron tinatawag na extrinsic glory. So, pag sinabi pong intrinsic glory, ito po yung mga katangian na kaluwalhatian na meron ang Diyos. Nasa kanyang sarili yan, yung glory niyan, mga kapatid. Property ng Diyos yan. The second is a manner of speaking about the Creator's reckoning, yan, with or conformity to that glory which simply is. Mga kapatid, ang kaluwalhatian sa Panginoon talaga yan. Kaya lang, masasabi natin, tayo po ay nagbibigay ng extrinsic glory sa Diyos dahil sa ating pong mga sinasabi at sa ating pong pamamaraan kung paano natin iniaayon ang buhay natin sa kagustuhan ng Diyos. At dito nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So kaya na ba nating i-distinguish o makita ang pagkakaiba ng intrinsic saka extrinsic? Pag extrinsic, galing sa labas, intrinsic sa loob. Amen. So, ngayon mga kapatid, that His own glory is God's ultimate glory. Ang kanya mga pong sariling kaluwalhatian ay ultimately, yan talaga ang goal ng Panginoon. Kung bakit niya tayo nilikha para mahayag ang kaluwalhatian niya. Amen? Kung bakit siya lumikha ng mga bagay para makita ang kaluwalhatian niya. Amen? Nakikita ba natin yan? Kapag pinagmasdan po natin lahat ng creation ng Panginoon, nakikita ba natin ang kamay ng Diyos? Na siyang may gawa ng lahat ng bagay na yan. Kapag tayo ba ay iningatan ng Diyos at iniligtas sa anumang kasakulaan, di ba nakikita mo ang kamay ng Diyos ang nagligtas at nag-ingat sa'yo? Amen! Amen. Di ba, mga kapatid,
Yan ang hindi dapat mawala sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Amen. Kaya nga po, that His own glory is God's ultimate glory, being manifest throughout the Scriptures. Pagkibasa po, Psalms 138 verse 2. Sa harap ng iyong templo ay uyuod at gagala. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong pangalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, kay tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Amen. I will worship you toward your holy temple and praise your name. So pupurihin natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong, ano bang pangalan niya? Dahil ang tinutukoy dito pangalan. Amen. What is the name of God? Huwag nung sasabihin, Father. That is not the name of God. That is not the name of God. Mga kapatid. Pwede mo naman, ako naman tatay din eh. That's not my name. So meron akong tinatawag na personal name. Na ako lang talaga to. Amen? So mga kapatid, sabi ng Panginoon sa, ano ba? Pakibasa rin pala, Psalms 8:1. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri aton sa langit. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Who have set your glory above the heavens. So inilagay talaga ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, lagpas pa sa kalangitan. Amen? So ganun niya pinahahalagahan ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po sinasabi ng ating Panginoon, for my own sake, I do it. For how should my name be profaned? My glory I will not give to another. So kailanman, ang glory ng Panginoon, hindi niya ibibigay kanino man. Yan ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 48 verse 11. Pero bakit sinabi ng Panginoong Jesus, Father, glorify me with the glory I had before na ako'y pagkatawang tao. Di ba? Glorify me, sabi ni Jesus. Bakit niya sinabi yun? Kung alam ni Jesus na hindi kailanman ibibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iba. At kapag ibinigay sa kanya, ang ibig sabihin, hindi siya iba. Tama? Hindi siya iba. Kaya nga ako'y malakas po ang aking pananalig sa sinasabi ng Biblia na sinabi ng ating Panginoon, I and my Father are one. Hindi kami magkaiba. Kasi hindi, sabi ng Panginoon, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba. Pero bakit ibibigay ni Jesus? Bakit hindi sila magkaiba? Next. Nawala na ako. Nawala na ako dito. Okay. Ito na yun. God's ultimate goal is what determines man's ultimate goal. So ang layunin po ng Diyos, dapat siya rin ang maging layunin po natin. Amen? Hindi natin kinakailangan magsarili ng layunin. Hindi. Ito yung gusto kong mangyari. Mga kapatid, hindi ikaw. Hindi na ikaw yung nabubuhay sa sarili mo ngayon. Tandaan mo, if you are a born-again Christian, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyo, kundi si Kristo lang. Amen? Katulad ni Apostol Pablo, sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay sa katawang ito, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen. So mga kapatid, yan po yung totoo. Kaya nga po, yung goal ng ating Panginoon, yung gusto niya sa atin, yun na rin ang dapat maging gusto natin. We can self-identify all we want. But the Bible calls the human being a God-made being, a God-determined being, a God-glorifying being. So sinasabi po ng Biblia na ang tao po ay nilikha ng Diyos. Ang tao po ay Diyos ang nagdetermina kung paano tayo lilikhain ng Diyos. At ang tao po ay God-glorifying being. Ang tao daw po
ay taong niluluwalhati ang Diyos o nilikhang nagluluwalhati sa Diyos. God will have His glory in the end from every human being. Mga kapatid, kahit doon po sa mga tao na ihuhulog sa impyerno, makikitaan pa rin po ito ng glory ng ating Panginoon. Sa paanong paraan? Magkatanong siguro kayo, ihulog na lang sa impyerno, makikita pa ang glory ng Panginoon. Sapagkat justice has been served. Diba? At mapapakita dito na walang sinasanto ang Diyos. Amen! Kahit sino ka pa, kaya kang ibulin ng Diyos sa impyerno. Amen! Dito po tayo mapakita na ang Diyos ay Diyos. Kaya ang glory lagi sa Kanya. Kahit yung mga nasa impyerno, isinisigaw pa rin nila, purihin ka Panginoon. Dahil kami makasalanan, dapat lang kami nandito. Lalo na siguro yung mga napupunta sa piling ng Panginoon. Yung kasama ng Diyos sa Kanyang kaharian, lalo tayong magpupurit ng kapasalanan sa Diyos. At sasabihin natin, purihin ka Panginoon. Luwalhati sa iyo sapagkat hindi mo nga kami iniwan ni pinabayaan mo. Amen? Praise God. Mga kapatid, God will have His glory in the end from every human being. So, bawat isa po sa atin magdadala ng glory sa ating Panginoon. Kahit na ang buhay natin ngayon, hindi naman kapuri-puri, dahil minsan pasaway talaga tayo, pero kapag nabago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magbibigay ka ng papuri sa Diyos. Kaya pag-usapan na po natin ang joy, kagalangan. Ako po, dito ako natutuwa eh. Kasi, kahit anong turo po natin na tayo nilikha ng Diyos sa wangis niya, na tayo dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero kung hindi naman natin nararanasan yung kagalakan sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, baliwala lahat. Kasi ang tingin ko po dito mga kapatid, nagiging kabigatan ng mga tao ang maglingkod sa Diyos kasi wala po silang nararamdaman kagalakan. Bakit walang kagalakan? Hindi nila nauunawaan ang kanilang mga ginagawa. Amen. Joy. God made us happiness-seeking being. So, ginawa na tayo ng Diyos ng mga tao na ang hanap talaga kaligayahan sa buhay. Diba? Kaya nga ang daming bisyo ng tao eh. Kasi akala nila, nandoon ang tunay na ligaya sa bisyo. Tama? Kaya nga may mga babae ang pangalan, ligaya. Ang dala ko'y ligaya. So, hindi po yun eh. Totoo lang kasi, ang tao talaga naghahanap ng ligaya. God made Adam and Eve holy and happy. Naniniwala ba kayo? Naginawa ng Diyos si Adan at si Eva na holy, mga banal. Ibig sabihin, iba sa mga hayop, naiiba, kaya banal. Amen? Then, happy sila. Sapagkat sila lang ang ganoong uri ng nilikha ng Diyos. Wala silang katulad eh. Tama? Wala silang katulad, kaya happy sila. Pero hindi tayo happy dahil wala tayo katulad. Yung mundo ayaw na sa atin, hindi tayo happy. Diba? Dahil hindi ka na pinapansin, hindi ka na happy. Hindi ka na pinapansin ng mundo. Ako happy. Buti pa, balik na lang ako sa mundo. Buti pa doon. Happy kami lagi. Mga kapatid, hindi mo naintindihan ang tunay na kahulugan ng happiness o ng joy, mga kapatid. So, but why should we choose between holiness and happiness? Between God's glory and man's joy? God has made them inseparable. So, nilikha po ng Diyos ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kagalakan ng tao na hindi dapat pagpapahiwalayin. Until sin pumasok. Hanggang sa pumasok po ang kasalanan, doon lamang po na paghiwalay ang tao at ang Diyos.
nawala na po yung kagalakan ng tao sa Diyos. Amen? Dahil nahiwalay na siya. Kaya nga po tayo ngayon ay meron ng pagpipilian, mabuti ba o masama. Amen? At dahil nga po sa kasalanan, na-spoiled na ang joy. Napanis na. Panis na ang joy. Kaya pag panis, ayaw na. Sabi nga ng doktor sa akin, 2 pagkain lang ang bawal sa'yo. 2 pagkain lang, bawal sa'yo. Hindi ko dapat kainin. Panis at hindi masarap. Tama naman, di ba? Kasi pag panis na, ayaw mo na. Kaya ang tao, ayaw na po nila ng joy na galing sa Panginoon. Kasi napanis po yun ng kasalanan. Amen? Then, bukod sa napanis na yung joy, distorted na ngayon ang definition niya. Yung kanyang pagkaintindi ng joy, distorted na. Iba na. Yan. Sira na ang pagkaunawa niya ng joy. Sabi nga po ng French philosopher na si Blaise Pascal. Yan. Si Blaise Pascal, mga kapatid, ay isang Pranses na pilosopo. Hindi yung pilosopong pabala kung sumagot, ha? Philosopher, ibig sabihin, lovers of wisdom. Ito po sabi niya, all men seek happiness. Lahat ng tao ang hanap talaga ng ligaya. Tama? Kaya pag hindi na maligaya ang tao, maghahanap na yan ng ligaya sa iba. Amen? This is without exception. Whatever different between means they employ, they all tend to this end. Halimbawa, ano man daw ang gamitin mong pamamaraan para makuha ang kagalangan o kaligayahan, makipaggera na. Pastor, bakit ba nakikipaggera ang tao? Bakit siya nakikipag-away? Masaya siya na nakikipag-away. Amen? Masaya. Masaya yung nakipaggera. Tuwang-tuwa po si Putin na dinadala ang mga Russian doon po sa meat grinder. Ano yung meat grinder? Dapat dinala sila sa Ukraine, wawasak-wasakin sila ng mga Ukrainian. Sa totoo lang, hindi po binabanggit yan sa mga balita, pero halos 1 million na yan ang namamatay ng mga Russians. Ganun din naman ang mga Ukrainians. Dahil sa gera nila. Ilang taon na yung gera sa kanila? Tagal na. Halos 2 taon na yata kayo. So mga kapatid, ganun din po, para i-avoid mo ang gera, bakit ba gusto mong i-avoid? Bakit gusto mong iwasan ang gera? Kasi masaya kapag payapa. Diba? So puro kasiyahan. Bakit nagkikipag-gera? Masaya na may nasasakop ka. Masaya na may papakita mo, magaling ka. Diba? Masaya yun. Yun po yun. We cannot avoid the fact, mga kapatid. And it's the same desire in God attended with the different view. So ang pagkakaiba na lang, yung pananaw nila. Bakit yung nagkipaggera, bakit yung isa ayaw makipaggera. Depende. Pero pareho pong minomotivate ng saya. Masaya yung makipaggera. Kaya nga mga Egypt, gusto nila makipaggera. Gusto nilang girahin tayo. Kasi alam nila, mga Pilipino, avoidance. Ayaw natin ng gera. Kaya masaya silang pinupuli-puli lang tayo. Tama ba ako? Yun po yun. In other words, it is psychologically impossible for conscious, volitional, such as an image of God to be moved but toward his or her good. Diba? Lahat po tayo ay kumikilos patungo sa pagiging masaya natin. Lahat po na ginagawa natin, diba? Ang ultimate goal talaga natin, mapasaya sarili natin. Bakit ka naghahanap buhay? Para mapasaya ko, pamilya ko. Tama ba? Bakit kinakailangan mong magpakalakas? Kinakailangan mong mag-exercise? Para maging masaya kami. Dahil pag may sakit ako, malulungkot sigurado sila. Amen? So mga kapatid, yung po yung totoo. At sinabi nga po ni Jonathan Edwards. So, si Jonathan Edwards, mga kapatid, isa po ito sa mga
theologian, sa mga pastor na nagtuturo po ng katotohanan patungkol sa ating Panginoon. Dito nga po, he reflected the glory of God and enjoyment of man coming together as one. So sila yan, siya po si Jonathan Edwards. Kilalanin niya ang mukhang yan. Siya si Jonathan Edwards. Naging bantog po siya ang mangangaral ng salita ng Diyos. Subalit, sa kanyang mga turo, hindi po kadalasang binabanggit ng iba. Kasi masakit po siya kung mga meron nga sinasabi ang ating Panginoon ay si Jonathan Edwards. Meron siyang libro na kung tawagin po na meron pang angry God, sinners in the hands of the angry God. Mga makasalanan sa kamay ng galit na Diyos. Amen. Kaya ayaw po niya ng ibang mga nangaral po binabanggit pa siya. Kasi gusto nila huwag magpanggit ng kasalanan. Amen. Ang ituro sa pulpito, paano mapalaganap yung self-esteem ng tao, paano umunlad ang tao, maging masaya ang tao at gumaling ang tao sa kanyang karamdaman. Ang hindi alam ng tao, merong karamdaman na hindi kayang pagalingin ng mga doktor. At ang karamdaman ito ay pumapatay sa halos lahat ng tao. Ito ay ang karamdaman ng kasalanan. Amen? So sabi po ni Jonathan Edwards ay ito. God is glorified not only by His glory being seen. So naluluwalhati ang Diyos hindi lang sa mga kaluwalhatian niya na nakikita ng mga tao, but by its being rejoiced in. Naluluwalhati siya kapag nakikita niya na yung mga taong nakakakita ng kanyang mga nilikha ay nasisiyahan. Amen! Kaya hindi ako naiintindihan. Amen! Okay, ito yun ha. Naluluwalhati ang Diyos hindi dahil sa mga ginawa niya, hindi dahil sa kaluwalhatian niya na meron siya, kundi naluluwalhati siya kapag nakikita niya na ang mga taong nakakakita ng kanyang kaluwalhatian nagagala sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen! Diba? Oo nga, lahat ng creation nakikita natin, pero natutuwa ka ba? Kung hindi ka natutuwa sa creation ng Diyos, hindi siya naluluwal. Hindi talaga siya naluluwal natin. Dahil ang totoong kaluwalhatian, kapag nakita ng Diyos na ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak, tuwang-tuwa sa kanyang mga ginagawa. Amen! Woo! Hallelujah! Amen! Natutuwa siya. Sino ba si Johnny Eric Tada? Isa po siyang lumpo. Lumpo yun. Pero ginamit ng Panginoon. Diba? Ang dami niyang mga speaking engagement, ang dami niyang naisulat na libro. Sa kabila ng kanyang kapansanan, Diyos pa rin ang kanyang pinapupuruhan. Amen! Amen! So hindi niya tinignan ang kanyang kapansanan bilang bilang kasiraan niya, kundi ito'y ginagamit ng Diyos para lalong luwalhatiin ng Diyos. At siya'y nasisiyan doon, mga kapatid. Siguro magtataka kayo, bakit ang bulag nagpapasalamat sa Diyos? Alam niyo ba ang bulag? Binigyan siya ng Diyos ng katangian na walang katangian ng mga nakakakitang tao. Ang talas ng pandinig ng mga bulag. Amen! Amen! Tayo ang porol! Diba? Tinatawag mo lang, hindi pa nakakarinig. Oh. Kapatid! Woo! Walang marinig. Yung mga anak natin, sa sobrang kabisihan sa cellphone, walang naririnig. Diba? Pagdating mo sa bahay, puntaan mo ang mga bahay, kanya-kanyang kanto, nakahawak sa cellphone. Isang katangian na hindi Pilipino. Diba? Dahil ang mga Pilipino, dati, Sister Penny, inabutan natin. Nanay Merlin, inabutan natin. Nanay Daling,
sister, yung mga kaedad ko, yung mga senior na dyan, inabutan natin yun, di ba? Ang ating aliwan ng noon, transistor lang. Pag wala pang battery, wala ka nang maririnig. Kaya si lolo at si lola nagkikwento. Inabutan ko pa yun. Yung aming lola at lola, kwentista. Nagkikwento lagi yun. Yung alas 6 na ng gabi, nagkikwento na yun. Meron pa bang mga lola ngayon nagkikwento? Sayang nga lang, wala pa. Opo, wala pa akong magkikwento. Ang dami kong kwento na kailangan maisalin ko. Gusto na kwento ako. Kwento ng lolo ko, dami-dami. Hindi mo na ngayon siya. 11:31 na. Meron lang akong 15 minutes. Okay. So, when those that see it delight in it, God is glorified. Than if we only see it. God made the world that He might communicate and the creature receive His glory. So nilikha ng Diyos ang lahat para kausapin tayo. Amen. Nilikha ng Diyos ang bagyo para kausapin ang tao. Pastor, si Owen ba? Nung siya pumunta dito, kinausap ang tao. Kinausap ni Owen ang mga tao. Sino pa ba yung huling bagyo ngayon? Ano pangalan nun? Nakalimutan ko eh. Basta kilala ko lang si Owen. Diba? So ang dami niya Owen pinatay. So anong ibig sabihin nun? Ano ba ang sinasabi ng bagyo si Owen? Wala kayong panama sa mga gawa ko. Amen? Walang magagawa ang tao sa gawa ng Diyos. Amen? Kaya ang tao dapat maging mapagpasako sa Diyos sa lahat ng panahon. Amen? Mawasak man ang bahay, okay lang. Tama? Mawasak man ang bahay natin, okay lang yun. Huwag lang yung buhay mo ang mawasak ng kasalanan. Amen? So, ito pa. Both with the mind and the heart. He that testifies, he said he's having an idea of God's glory doesn't glorify God so much as he does, as he that testifies of his approbation, his heartfelt commendation and praise of it, and his delight in it. So mga kapatid, wala talaga eh. Hindi natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos hanggat hindi po tayo nasisiyahan sa mga gawa ng ating Panginoon. Hindi po natin napapapurihan ng Diyos hanggat hindi po tayo nadidelight o nakakaramdam ng katuwaan sa mga ginawa ng ating Panginoon. Then last mga kapatid, what Edwards was pointing at is that God's extrinsic glory is at stake. Most personal being that are like God in knowing and delighting in what is known. Mga kapatid, sinasabi po dito ni Jonathan Edwards, mga kapatid, at kanyang pinupunto na ang kaluwalhati, ang panglabas ng Diyos ang nakataya sa bawat tao na nakakakita ng mga nilikha ng Diyos. Amen. Bilang mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, tayo po ang mata ng Diyos sa kanyang kadakilaan. So dapat nakikita natin yung greatness ng ating Panginoon. Kasi tayo po lamang ang nilikha ng Diyos na merong mata na nakakita, merong brain na nakakaunawa ng mga bagay na ginawa ng Diyos. At meron tayong puso na nakararamdam ng kasiyahan dahil sa mga nauunawaan natin na mga katotohanan ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya nga po mga kapatid, kapag ang isang tao daw po na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay meron talagang intensyon. So kinakailangan kasi sasadyain natin eh. So
being intentional sa ating mga ginagawa. Hindi ka dapat nagpe-pray dahil napilitan lang. Kumbaga, kaya ka nagpe-pray dahil intention mo talagang magbasa. Na ang layunin mo sa pagbabasa upang maintindihan ang Diyos na nakikipag-usap sa iyo. Amen? At kapag naintindihan po natin, di ba, habang ikaw ay nagbabasa, tutulo na lang luha mo. Amen? Then alam mo, ikaw pala ang kinakausap ng Diyos. Hanggat dadalhin ka na lang ito sa pananalangin, luluhod ka sa harapan ng Diyos na hawak-hawak mo ang kanyang salita. Amen? At makikita at ipakikita sa iyo ng Diyos how great is He. At dito po mga kapatid, papanutin tayo ng glory ng ating Panginoon. Kung paano ang lugar ng panambahan ng mga Israelita ay pinupuno ng kaluwalhatian ng Diyos. Ganon din po ang ating mga buhay pupuspusin ng glory ng ating Panginoon. At kapag ito'y pinuspos, mga kapatid, ine-expect na po natin ang kagalakan na hatid ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po, ang glory ng Diyos at ang kaluwalhatian ng tao ay hindi dapat mapaghiwalayin. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nagsasanhi kung bakit ang tao ay mayroong kagalakan sa kanyang buhay. Mga kapatid, patuloy po nating hanapin, seek God and pursue Him. Habulin po natin ang Diyos so that between God's honor and human happiness, there is no final contradiction. So, upang makita nga po nila na mga nasa sa mundo na ang kaluwalhatian o ang pag sinabing honor, ang karangalan po ng Diyos at ang kagalakan ng tao ay dapat lagi po magkasama. Ang ibasa sa ating pong pagtatapos, Psalms 73, 25 hanggang 26. Sino kumakasi sa akin sa langit o ikaw, at walang nilang pinanasa ako sa lupa liban sa iyo. Ang aking laman at ang aking puso ay nangangulipay-pay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Amen! Hallelujah! Sabi po dito, whom have I in heaven but you? Sino ba ang hahanapin ko sa langit kundi ikaw, Panginoon? Amen! Aanin mo ang langit kung wala doon si Kristo. Amen! Kaya nga, masaya tayo habang nandito kasi wala pa man tayo sa langit. Kasama na natin dito si Kristo. Amen! Dapat yung mga mukha natin, kitaan ng kagalakan sa ating Panginoon. And there is none upon earth that I desire besides you. Walang bagay dito sa mundo na hinahangad ko liban sa iyo, Panginoon. Amen. Mga kapatid, hindi ang kayamanan, hindi ang katanyagan ang ating hanapin sa mundong ito, kundi ang hanapin natin, lagi tayong pangunahan ni Kristo. Amen. Lagi si Kristo nasa puso po natin. Kaya sabi, my flesh and my heart fail. Ang aking laman at ang aking puso ay nanghihina. But God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Woo! Hallelujah! Ang Diyos, si Jesus, ang ating kalakasan, ang ating lakas. Amen. Siya po yung nagbibigay buhay sa atin. Siya yung nagbibigay ng sigla sa buhay natin. Alin mo ang mabuhay kung wala ka namang lakas. Amen. Ayoko po nun, mga kapatid. Ayoko umidad na yung sa sobrang katandaan hindi na ako nakakabangon. Na ako'y dinadayag na lang. Ayoko nun. Kung dumating man yun, wala na ako ibang prayers sa Panginoon. Lord, kunin mo na po ako. Amen! Kanala ko tuloy sinunay ka. Pastor,
wala na akong ipinagdalangin sa Diyos, ipipunin niya na ako. Meron bang tao na nananalangin na punin na lang ako? Yung mga tao totoong nakakaunawa sa Diyos, sila lang ang pwedeng manalangin. Lord, take me. Take me home. Amen? Dahil yun talaga ang bahay. Yun talaga ang lugar na kung saan angkop ang mga anak ko ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa panghuli, God is our strength. The strength of our heart. Mga kapatid, kalakasan ng ating kalooban ng ating Panginoon. Although mahina ang ating katawan, pero pag ang loob malakas, magagawa mo pa rin. Amen. Maluluwalhati mo pa rin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga po mga kapatid, wala na po itong iwasan pa. Wala na po itong atrasan pa. Tayo po ay susulong patungo sa ating Panginoon. Balik po tayo.